Ang pelikula ay hango sa isang totoong kwento at ito ay umiikot sa isang matapang na lalaki na nagngangalang Eric Liddell. Sa simula, isang pagsasalaysay ang nagpapaliwanag kung paano nanalo si Eric ng gintong medalya sa 400 metrong takbuhan noong 1924 Olympics. Gayunpaman, sa kabila ng pagkuha ng maraming alok mula sa iba't ibang American brand para ipagpatuloy ang kanyang karera sa sports, tinanggihan ni Eric ang lahat ng ito. Lumalabas na ipinanganak siya sa China, at pagkatapos ng Olympics, bumalik si Eric sa kanyang lugar ng kapanganakan upang maglingkod bilang isang misyonero, isang taong nagtataguyod ng Kristyanismo sa ibang bansa. Doon, pinakasalan niya ang mahal ng kanyang buhay, ang nurse na si Florence Mackenzie. Pagkatapos ay ginugol ni Eric ang karamihan ng kanyang mga taon sa China sa pagtuturo ng chemistry, English at maging sa sports sa Anglo-Chinese College. Sa kabila ng kanyang lahing Scottish, malaki ang kanyang malasakit sa mga Inchik dahil palagi niyang binibigyan ang mga mahihirap na komunidad ng mga pangangailangan at serbisyo. Gayunpaman, sa panahong iyon, ang patuloy na digmaan sa mga Hapon ay dahan-dahan na kumalat sa buong bansa na nagdulot ng maraming paghihirap sa mga Inchik. Isang araw, pumunta si Eric sa paaralan kung saan siya nagtuturo at napansin niyang na late na sa klase ang isa sa kanyang mga estudyante. Nakita niya ang na-late na bata mula sa labas ng bintana na tumatakbo patungo sa paaralan na may dalang basket na puno ng peras. Bigla na lang, ilang eroplanong pandigma ang lumabas sa langit at naghulog ng bomba malapit sa paaralan, brutal na pinatay ang bata sa labas na nagpawasak kay Eric. Ang buhay sa China ay naging napakadelikado na ngayon dahil sa pananakop ng mga Hapones, kaya pinayuhan ng gobyerno ng Britanya ang mga mamamayan nito na umalis sa bansa. Isang buntis na si Florence at ang kanilang 2 anak na babae ay agad na nagpasya na umalis patungong Canada, ngunit si Eric ay nanatili sa China. Sa halip ay tumatanggap siya ng posisyon sa isang rural mission station sa Shaozang, na naglilingkod sa mahihirap. Bago umalis, sinabihan ni Florence ang assistant at mabuting kaibigan ni Eric na si Shu, na alagaan ng mabuti ang kanyang asawa. Tiniyak niya sa kanya na pananatilihin niya itong ligtas sa lahat ng bagay, at kasama nito, sumakay si Florence at ang mga bata sa kanilang barko at umalis. Makalipas ang ilang sandali, nagmamaneho sina Eric at Shu pauwi, nalaman lamang na ninakawan at sinira ng Japanese Imperial Army ang kanyang tirahan. Gayunpaman, hindi nalungkot si Eric sa nakita, sa halip ay nagsimula siyang manalangin para sa lakas at patnubay. Dahil hindi na matitirahan ang kanyang tahanan, wala nang ibang pagpipilian si Eric kundi ang maghanap ng kanlungan sa ibang lugar. Pumunta siya sa paaralan kung saan siya nagtuturo, na ginawang kanlungan para sa mga tao na tumatakas sa mga lugar na nasalanta ng digmaan. Dito, nakita ni Eric ang kanyang sarili na nakikipagtulungan sa mga pamilyang lumikas, nakikibahagi sa kanilang mga pakikibaka at nag-aalok ng anumang suporta na kanyang makakaya. Tuwing umaga, pinangunahan ni Eric ang mga refugees sa pagtakbo, umaasang mapasigla ang kanilang espiritu at makapagbigay ng pakiramdam ng normal sa kanilang buhay. Sa kabila ng hirap at kawalang katiyakan na bumabalot sa kanila, ang hindi natitinag na pananampalataya at mabait na puso ni Eric ay nagdudulot ng pag-asa at aliw sa mga nakapaligid sa kanya. Sa isa sa kanyang pagtakbo sa umaga, nakatagpo si Eric ng isang maliit na bata na nagngangalang Xiao, na gumagala mag-isa sa mga lansangan. Dahil sa kalagayan ng bata, ibinalik siya ni Eric sa paaralan at binigyan siya ng ligtas na tirahan. Habang lumilipad ang panahon, nagiging malapit siya kay Xiao at naging parang ama sa kanya. Tinuturuan niya siyang magbasa at magsulat, at binibigyan siya ng pakiramdam ng katatagan at pagiging kabilang sa isang mundo na binaliktad ng digmaan. Isang araw, habang sinusuri ni Eric ang mail, natuklasan niya ang isang liham mula kay Florence, ang kanyang pinakamamahal na asawa na nasa Canada kasama ang kanilang mga anak na babae. Sa pamamagitan nito, nalaman niya na isinilang ng kanyang asawa ang isang bagong karagdagan sa kanilang pamilya, isang sanggol na babae. Ang balita ay pumupuno kay Eric ng kagalakan at pasasalamat, alam na sa kabila ng distansya sa pagitan nila, ang kanyang pamilya ay ligtas at umuunlad. Nang gabi ring iyon, nagsama-sama sina Eric at mga lokal na tao sa paaralan upang ipagdiwang ang balita ng pagsilang ng kanyang anak na babae. Ang kapaligiran ay isang kagalakan at pag-asa, dahil silang lahat ay nagsasama-sama upang makibahagi sa kanyang kaligayahan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mag-usap sina Eric at Shu tungkol sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay.
Inihayag ni Eric na ang kanyang kapatid ay nakatalaga sa isang ospital sa kalapit na lungsod ng Shaojuang, at ang ospital ay lubhang nangangailangan ng mga medikal na supply. Ang mga misyonero roon ay naubos ang kanilang mga mapagkukunan, at ang sitwasyon ay nagiging mas desperado sa araw-araw. Desididong tulungan ang kanyang kapatid at ang mga pasyenteng nangangailangan, nag-aalok si Eric na ibigay ang kanyang huling pag-aari, isang mahalagang relo na nasa kanyang pamilya sa mga henerasyon. Kaya, pagkatapos ng ilang araw ng pagpaplano at paghahanda, maingat na binili ni na Eric, Shu, at ilang iba pang mga voluntaryo ang kinakailangang mga medikal na supply mula sa isang malapit na ospital. Dahil ipinagbabawal ng mga Hapones ang mga ganitong transaksyon, ginagawa nila ang kanilang operasyon sa gabi upang maiwasan ang pagtuklas. Kinabukasan, ang koponan ay sumakay sa isang truck na puno ng mga supply, na determinadong makarating sa ospital sa Shaojuang. Sa daan, nakatagpo sila ng border control checkpoint kung saan mahigpit na ipinapatupad ng mga sundalong Hapones ang mga paghihigpit sa paglalakbay. Habang papalapit sila sa checkpoint, si Eric at ang kanyang team ay hinarang ng mga sundalo at hiniling na ipaliwanag ang kanilang presensya. Ipinakita sa kanila ni Eric ang isang lumang pahayagan na nagtatampok ng kanyang larawan sa harap na pahina, na nagpapakita ng kanyang tagumpay sa 400 metrong takbuhan sa Olympics. Naintriga ang mga sundalo at tinanong si Eric kung ano ang ginagawa niya sa China, at nang malaman nilang isa siyang guro sa paaralan, pinadaan siya nito. Maya-maya, nakarating sila sa ospital at ibinibigay ang lahat ng mga gamot sa mga nangangailangan. Sa susunod na eksena, ipinakita sa atin na ang mga Hapon ay nagsimula ng digmaan sa US pagkatapos ng kanilang pag-atake sa Pearl Harbor. Dahil dito, habang pinangangasiwaan ni Eric ang kasal, ang hukbong imperial ng Hapon ay lumusab sa simbahan at itinigil ang kasal. Si Eric kasama ang lahat ng dumalo sa kasal at marami pang ibang tao ay dinala sa Wishane Internment Prison Camp kung saan sila ay ikukulong laban sa kanilang kalooban. Ipinaliwanag ng leader ng Japanese Imperials na sila ay organisahin sa mga grupo kung saan ang mga taong may pamilya ay pananatilihing magkasama habang ang walang pamilya ay paghihiwalayin. Isang gabi, ginigising ng mga sundalo si Eric at dinala siya sa commander ng Imperial Army. Lumalabas na gusto niyang makipagkarera kay Eric at talunin siya, tulad ng narinig niya sa kanyang mga tagumpay sa Olympic. Kaya, si Eric ay binibigyan ng espesyal na pangangalaga at binibigyan ng mas masarap na pagkain kaysa sa ibang mga bilanggo. Gayunpaman, sa halip na itago ang pagkain sa kanyang sarili, ibinabahagi niya ito sa kanyang mga kapwa bilanggo, kahit na ito ay isang mapanganib na hakbang. Samantala, hinanap ni Shu at ng batang si Xiao ang nawawalang si Eric at sa wakas ay natagpuan nila ang kampo kung saan siya nakakulong. Upang matulungan siya, pinamamahalaan ng dalawa na makakuha ng mga trabaho sa paglilinis sa loob ng kampo ng bilangguan. Isang araw habang tinuturuan ni Eric ang mga bata ng chemistry sa labas, nakita niya silang gumagawa ng trabaho, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay itinago ni Shu ang isang bag na puno ng mga pagkain para kay Eric sa ilalim ng isang tore, na kinuha niya mamaya ng gabing iyon sa pamamagitan ng pagpuslit sa labas. Dinala niya ang bag sa loob, at binuksan ito sa harap ng kanyang mga kapwa bilanggo at namangha sila nang makita ang mga sariwang prutas at gulay kasama ang maraming iba pang mga bagay na pinagdamot sa loob ng kampo. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating ang araw ng karera ni Eric laban sa commander at lahat ay nagyaya sa kanya upang manalo. Gayunpaman, maliwanag na mahina at payat si Eric dahil hindi pa niya kinain ng alinman sa mga espesyal na pagkain na ibinigay sa kanya. Nagsimula ang karera at si Eric ang unang nanguna. Ngunit dahil sa mahinang katawan, bumagsak siya habang tumatakbo at natalo sa karera. Bigla na lang, isa sa mga kaibigan ni Eric na nagngangalang David ang nagsalita para sa kanya, sumisigaw na siya ay nagugutom at hindi pa kumakain. Nataranta ang commander at ang iba pang mga sundalo nang marinig ito at tinanong si Eric kung kinain ba niya o hindi ang pagkaing ibinigay sa kanya. Matapos malaman ang katotohanan, ang komandante ay galit na galit at kaya si Eric kasama si David ay binugbog at dinala sa isang solitary confinement hole kung saan sila kinulong sa loob ng ilang araw bilang parusa. Isang gabi, pumasok si Shu sa loob ng kampo at lumapit kay Eric, inalok siya ng pagkain at tubig. Ngunit nang makita ang isang mahina at desperado na si David na nagugutom sa tabi niya sa isa pang kulungan, inalok din niya ang kanyang pagkain sa kanya. Pagkatapos ay nakiusap si Shu kay Eric na tulungan siyang makatakas sa kampo dahil maaaring may plano ang mga Hapon na patayin siya.
Gayunpaman, tumanggi si Eric na iwanan ang kanyang mga tao at nagpasyang manatili, na nagsasabi na kailangan at umaasa sila sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, ang dalawang bilanggo ay inilabas sa kulungan at dinala pabalik sa kanilang mga silid, kung saan sila ay pinasaya ng iba. Gayunpaman, panandalian lang ang kaginhawaan ni Eric dahil siya ay nakatalaga sa paggawa ng matinding trabaho sa loob ng compound ng bilangguan. Isang araw, maingat siyang nakipagkita at nakipag-usap kay Shu. Inihayag ni Shu na dahil sa mahihirap na resulta ng Japan mula sa patuloy na digmaan, ang supply ng pagkain sa kampo ng bilangguan ay huminto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eric na nakipagkasundo siya sa ilan sa kanyang mga koneksyon sa loob ng bilangguan. Dahil sa kasunduan, pinapatay ng mga sundalo ang electric fence 2 beses bawat buwan na magbibigay daan sa maliit na batang si Xiao na makalusot sa loob ng kampo ng bilangguan, upang magbigay ng mga supply ng pagkain sa ilan sa mga kaduda-duda na sundalo pati na rin kay Eric at sa mga bilanggo. Sa mismong gabing iyon, nakalusot si Xiao sa kampo ng hindi natukoy, na naghahatid ng mga bag na puno ng kinakailangang pagkain sa mga gutom na bilanggo. Gayunpaman, kinabukasan, nagkaroon ng gulo nang mahuli ng ilang sundalo si David na naninigarilyo sa labas ng kanyang silid at pinarusahan siya ng mahigpit. Desperado at natatakot para sa kanyang buhay, humingi siya ng tulong kay Shu, nakikiusap sa kanya na tumulong sa kanyang pagtakas mula sa kampo. Sa kabila ng mataas na panganib, nagplano sina Shu at Xiao na ilagay si David sa isang lalagyan ng dumi ng tao para sa pagtatapon. Sa kabutihang palad, ang plano ay naging matagumpay at nakatakas si David ng walang anumang problema, habang ang mga tropa sa loob ng kampo ay galit na galit sa kanyang pagkawala. Ang pagkadismaya ng komandante ay umabot sa puntong kumukulo habang tinatanong niya ang bawat isang bilanggo tungkol sa pagtakas ni David, ngunit wala sa kanila ang nagbibigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Desperado, kinuha niya ang isa sa mga bilanggo na nagngangalang Hyo at itinapon siya sa solitary confinement hole, umaasa na ang banta ng kaparusahan ay mapipilitin ang isang tao na magsalita. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa kampo, lumalala ang kalusugan ni Eric. Nagsisimula siyang makaranas ng madalas na pagdurugo ng ilong, isang palatandaan na ang kanyang pisikal na kondisyon ay mabilis na lumalala. Matapos ang mahaba at nakakapagod na pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya na si Hyo, ngunit ang kanyang kalagayan ay malubha. Kaagad siyang nangangailangan ng medikal na atensyon para sa pulmonya, at ang ibang mga bilanggo ay nalilito kung paano siya matutulungan. Gayunpaman, tumanggi si Eric na mawalan ng pag-asa. Nang matuklasan niya na ang isa sa iba pang mga bilanggo ay isang doktor, walang pagod siyang nakikipagtulungan sa kanya upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga para kay Hyo, umaasa na mailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang mga medikal na supply na kailangan nila ay hindi magagamit sa loob ng kampo. Desperado para sa isang solusyon, gumawa si Eric ng isang matapang na plano. Nilapitan niya ang Commander Major ng hukbo ng Imperial at hinahamon siya sa isang karera, na may kondisyon na kung siya ay manalo, maaari niyang tawagan ang sinumang tao mula sa labas ng kampo upang magdala ng mga kinakailangang kagamitang medikal. Noong una ay tinanggihan ng Major ang panukala, ngunit kalaunan ay tinanggap ito, iniisip na madali siyang mananalo sa karera dahil sa mahina at mahinang katawan ni Eric at binibigyan siya ng hanggang sa katapusan ng linggo upang magsanay. Kaya't walang pagkaantala, sinanay ni Eric ang kanyang mahinang katawan hanggang sa limitasyon nito, determinadong manalo sa karera sa kabila ng mga babala mula sa iba pang mga bilanggo, na nag-aakalang ito ay magiging hatol na kamatayan para sa kanya. Dumating ang araw ng karera, ngunit ang ibang mga bilanggo ay pinagbabawalan na umalis sa kanilang mga silid at panoorin ang paglalahad ng karera. Kaya naman, ipinagdarasal nila ang tagumpay ni Eric at nagsimulang kumanta, umaasang makarating sa kanya ang kanilang mga boses. Hindi nagtagal, magsisimula na ang karera, at lahat ay napabuntong hininga sa pananabik. Mabagal na nagsimula si Eric, ngunit unti-unting bumibilis at nagsimulang humahatak sa unahan ng Commander Major. Sa gulat ng lahat, nauna siyang tumawid sa finish line, sa kabila ng kanyang mahina na katawan. Bilang resulta ng kanyang makasaysayang panalo, si Xiao ay nabigyan ng akses sa loob ng kampo ng gabing iyon. Nagdadala siya ng maraming gamot na nagpapasaya sa lahat ng mga bilanggo. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan nang pumasok ang isa sa mga commander sa power supply room at inutusan ang sundalo na lumabas.
Agad na napagtanto na ang komandante ay bubuksan ang bakod habang si Xiao ay umaakyat, ang sundalo ay tumungo sa silid ng mga bilanggo at binalaan si Eric tungkol dito. Nang marinig ito, ang lahat ng mga bilanggo ay galit na sumugod sa electric fence at sinigawan si Xiao na tumalon mula sa bakod. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan habang ang masamang commander ay namamahala na ibalik ang kuryente sa bakod, na kuryente si Xiao, at pinatay siya sa harap mismo ng lahat. Parehong nasaktan sina Eric at Shu nang makitang nakabitin si Xiao sa bakod habang ang commander ay dumating sa pinangyarihan, at binabalaan ang lahat na ang Japanese Imperial Army ay hindi dapat guluhin. Lumipas ang ilang tahimik na araw sa kampo ng bilangguan at dahil sa kawalan ng paggamot, isang may sakit na si Hyo ang namatay sa kanyang kama. Si Eric ay nakakuha ng lakas upang ipaalam sa buntis na asawa ni Hyo na si Catherine, na napaluhod ng marinig ang malungkot na balita. Ang bigat ng pagkawala ay nakabitin ng husto sa ibabaw ng kampo. Kinabukasan, napag-alaman na si Eric ay nabigyan ng pagkakataong makauwi sa Pasko. Gayunpaman, nakipag-usap siya sa Commander Major at kinukumbinsi siya na si Catherine na lang ang uuwi sa kanilang lugar sa halip na siya, na gustong iligtas ang babae at ang buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Isang araw, namatay si Eric dahil sa tumor sa utak sa loob ng kampo ng bilangguan. Gayunpaman, nakakakuha siya ng maayos na libing dahil sa tapang at kagitingan na ipinakita niya sa buong buhay niya. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagbibigay galang sa kanyang libingan habang si Shu ay bumibisita din sa kampo at nagiging emosyonal, na lumuluha. Ang pelikula ay nagtatapos 5 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Eric kung saan ang mga bilanggo ay nakatanggap ng nakapagpapaginhawang balita na ang Japan ay sumuko sa digmaan, na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa kampong bilangguan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.